Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon sa ating mga kababayan, magandang hapon sa ating mga kasamahan sa Department of Labor and Employment, gayon din ang ating mga kasamahan sa media. Good afternoon everyone. Sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang bahagi ng daigdig, gayon din ang mga kasamahan natin sa department sa iba't ibang post worldwide. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Welcome to the Wednesday edition of BKW at Dole. Bago tayo makapagkwentuhan sa ating panawin ngayong hapon, nais ko lang kayo bigyan ng konting updates. Yung pong ating sagot ka ng Dole, tuloy-tuloy po yung airing yan every Tuesday and Thursday. Si Undersecretary Benjo Benavides po, umaali na po ng napakaraming followers itong sagot ka ng Dole. At doon naman po sa meron pong balita kanina na tungkol doon sa panawagan ng ilang senador to make COVID-19 as occupational disease. Meron na pong pending na resolution ang Occupational Safety and Health Center declaring COVID-19 as occupational disease. Therefore, ay pwede po siyang gawing abayaran or gawing compensable yung panahon na meron ang isang manggagawa na COVID-19. So hintayin lang po natin ang pagpasa ng resolusyon ng OSH hinggil sa bagay nito. Pero in the meantime, binabayaran na po yung nito dahil ito tinatawag ni Executive Director Stella Banawis na risk. Let me check anong tawag dito sa risk na po. Increased risk, under the increased risk theory, binabayaran na po ang COVID ng ECC. Okay. At tulad nga po na sinabi ko, a resolution of the board, a board resolution is upcoming to be issued by the Occupational Safety and Health Center declaring COVID-19 as compensable or occupational disease. Therefore, babayaran po yan dapat ng employer. Okay. At dagdag po dyan, nais lamang po namin ipanawagan sa ating mga kababayang manggagawa, sa mga nag-request ng ayuda ng Bayanihan 2. Meron pa pong humigit kumulang na 300 million in unclaimed benefits mula sa CAMP, AKAP at TUPAD na naghihintay po na inyong makuha. Kung kayo man po, yung ating mga manggagawa, kung kayo man po ay merong request for assistance, nasa mga tinatawag na remittance centers po yung ayuda na yan. Yung 300 million na unclaimed po ay kumakatawan sa humigit kumulang na 45,000 beneficiaries. Sayang po yung pera na yan, dapat po ninyong pakinabangan. So, makipag-ugnayan lamang po sa inyong pinakamalapit na sa field office ng Dole o kaya po ay sa remittance centers na pinakamalapit sa inyo. Paano mga remittance centers meron yan sa inyong malapit na lugar. Okay. Now, update po sa ating mula sa mga polo natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. As of March 24 po, meron na po tayong 614,344 OFWs na na-displaced sa iba't ibang bahagi ng mundo. 489,341 dito ang naiuwi na sa kanilang hometowns. At meron pang kulang-kulang na 50,000 or to be exact, 49,706 ang i-repatriate pa. At meron namang 75,297 na displaced OFWs ang nagpasya na manatili dun sa kanilang
lugar na kinaroroonan sa ngayon. Ibig sabihin on-site. Doon na lang muna at maghihintay na lang na muling magpagtrabaho. So far, meron na pong 15,739 OFWs ang infected ng COVID. Batay po sa ulat ng ating mga Filipino Overseas Labor Offices. Of this number, 9,981 po ang naka-recover na at 935 naman po ang di pinalad at mga pumanaw nating OFWs. Okay. Dito po sa bilang na to, 489,000 naman po ang nabigyan ng financial assistance under the AKAP program ng Department of Labor and Employment. Ito po ay nagkakahalaga ng 4.962 billion pesos. Okay. Ngayong hapon po, medyo nung pong nakaraang episode natin, kapiling na po natin siya pero hindi natin natalakay masyado yung mga usapin sa kanyang larangan ng expertise. Pero kasama muli natin siya ngayong hapon. Nais natin pasalamatan. Thank you very much for joining us. Magandang hapon, Administrator Bernard Olalia. Magandang hapon. Thank you for joining us. Good afternoon, dear Rolly, Emin. Good afternoon po sa mga nanonood po sa kanilang bahay, sa ating mga minamahal na OFWs, mga kasamahan po natin sa media, mga kasamahan po natin sa government. Kamusta po tayong lahat? Mag-ingat po kayo. Yeah. Thank you again, Admin Bernard, for joining us. Nung pong isang linggo, ang central office po ng DOLE ay nag-lockdown dahil po nais nating iwasan ang paglaganap ng COVID dito sa opisina. Ang balita ko po, admin, yung pong POA central office din ay naka-lockdown sa akin. Ano po ba ang sitwasyon nyo doon, Admin Bernard? Nako, tama ka, Tiroli, ano? Hindi po immune. POA, isang ahensya sa mga lumalaban ng COVID-19 ngayon, lalong-lalo na ang POA. Kasi mantakin mo po, libo-libo po ang mga clients natin o OFWs, mga stakeholders natin tulad ng mga representatives at employees po ng iba't ibang mga recruitment agencies ang bumibisita araw-araw sa ating opisina sa central office dyan po sa Ortigas. No? At napakarami po sa kasamahan ko ngayon ang may COVID-19. Kaya minabuti po natin na magkaroon kami ng disinfection ngayong araw na po para po mapanatili yung health protocols at seguridad, health security yung ating po. So hanggang kailan po, Admin, ang ngayong araw lang po na ito, bukas at sa Biyernes, normal working day na naman. At tayo po susunod sa protocol ng ating pamahalaan natin na kailangan kung pakinapin natin ating mga staff. At the same time, we have to render services to our clients. Kaya regular na naman po ang ating pasok tomorrow. Pero meron po tayong sinusunod na work arrangement. No? Sa ngayon, 30 to 50% yung ating pong workforce ang dapat pong papasok. So apektado din yung ano yan, kung 30 to 50%. I mean, yung dahil sa load ng dami ng trabaho at magbabawas ka ng manpower, physical manpower doon sa ano. So, babagal ba yung pagbibigay natin ng servisyo? Naku, Di Rolly, apektado talaga ang processing, yung tinatawag natin, lalong-lalo na yung manual evaluation ng mga OFWs na umaalis araw-araw dahil po sa ating tanggapan, meron po tayong pinaprocess ng mga OEC, meron po tayong pinaprocess na accreditation ng ating mga foreign workers, foreign employers, meron tayong pinaprocess po na job orders, manpower request. So tuloy-tuloy po ito at apektado nga po dahil nagbawas yung kapasidad ng ating manpower complement at yung regular manpower po natin. At dahil dito, minabuti po ng iba't ibang directors po natin na magkaroon din ng work from home aside from the regular schedule sa opisina
nag-uuwi na po sila ng trabaho sa kanilang bahay upang mawala lamang yung backlog at maibigay natin yung efficient services sa ating mga clients. Okay. Admin, nung meron ng lockdown, so may work from home. Tapos itong Lunes lamang, admin, ipinatupad na yung stricter measures dahil idineklara yung NCR Plus. Ibig sabihin, NCR, meron ng bubble. Yes. Regional bubble, NCR Plus. Surrounding provinces ng NCR. Apektado po ba ang pag-alis o processing ng ating mga OFWs with this kind of restriction? Alam niyo po, Dirol, sa ipinatupad na bagong health protocol, no, na idineklara na ang NCR kasama ng ibang probinsya na kinakailangang maghigpit sa pagtugon sa COVID-19, kinakailangang i-observe yung mga strict health protocols natin, safe protocols para iwasan ng COVID-19. Apektado rin po talaga ang ating overseas employment industry. Pero yun po mga OFWs na nanggagaling sa outside of NCR na kinakailangan pumunta rito sa aming central office upang magproseso ay exempted po doon sa mga travel. Sila po yung kasama doon sa I-88 resolution na pinapayagang bumiyahe papunta po ng NCR para po magproseso ng kanilang OEC patungo po sa kanilang deployment. Yun po naman ang kaganda. Ibig sabihin, essential travel kung ang layunin admin ay proseso o i-follow up ang kanilang mga dokumento with POA. Tama po, Diroli. No, kinategorize po na essential travel yung ating mga OFWs na nagnanais magproseso ng kanilang mga dokumento, traveling papers, at sila po ay mag-deploy sa lahat. Yan yung pong sa mga nagtatanong po, kung mga kababayan nating OFWs na mayroong pending application or na hinihintay na lang yung release ng kanilang OEC, pwede po kayong bumiyahe pumunta sa POA. Yes. Dahil yung pong inyong pakay ay tinatawag na essential travel. Opo, tama po yun. Ipakita lamang nila yung kanilang dokumento na sila po ay isang legitimate na OFW tulad ng kanilang pasaporte, yung dati nilang OEC, at yung kanila pong pupuntahan at deployment po. Ibig sabihin yan, yung mga nanggagaling pa outside of the bubble, admin. Ibig sabihin, lagpas ng, kung galing ka norte, yung lagpas ng Bulacan, nanggagaling ng Pampanga, Tarlac, Isabela, Cagayan. Yan. Pwede po kayo, ganoon din naman sa south, yung lagpas ng Laguna, Cavite. Sabihin yung mga manggagaling ng Quezon, Batangas, Bicol. Paano yung sa Visayas at Mindanao? Pwede rin. Meron din muna kaming regional and satellite offices sa Visayas and Mindanao. So doon na nilang... Opo, para doon naman sila magproseso. So hindi na masyadong abala na luluwas pa sa Maynila para lang sa magpala para sa processing ng kanilang dokumento. Tama po, Diroli. Okay. Kamustahin naman natin, admin, yung paano? Ano ba yung sitwasyon ng ating deployment? Buwang deployment ng ating mga manggagawa. Alam po ninyo, no, noong nakaraang taon, talagang apektado nga noong ating overseas employment at bumagsak po higit 70 bahagi ang base natin at ganun din ang ating based, no? Sa ngayon po, masasabi natin na medyo sumisigla ng konti yung deployment natin, both land-based and sea-based. Pagamat meron pang limitasyon dahil kasalukuyan pa po yung mga ibang border travel restrictions, kung tawagin, yung mga health protocols na kung saan kinakailangan i-observe ng ating OFWs at may mga bansa din na mahigpit pa yung kanilang borders at hindi pa pinapayagan ang pagpasok po ng mga OFWs natin. Pero yung ating seafaring industry po, medyo sumigla na yan, no? Dahil nagkaroon na tayo ng tinatawag na protocol, crew change, na kung saan pamahalaan labas ng joint guidelines na pinapayagan na ang crew change dahil tugon ito sa pangangailangan ng World Trade na isa sa mga
necessity po talaga yung pagpapadeploy ng mga seafarers natin sa klaseng barko. Yung land-based naman po natin, may mga pansanan na bubukas at nagsisimula proseso yung ating mga stakeholders, licensed recruitment agencies, at nangunguna dito yung demand ng CWs kung tawag healthcare workers ngayong panahon po ng Ilinaw natin, Admin Bernard. Meron po kasi napabalita na parang they opposed to the may malakas daw na opposition dito sa mandatory vaccination ng seafarers. Ano po ba ang patakaran? Meron nga po ba, ginawa na po ba talagang mandatory ang vaccination before they can be allowed to be deployed? Alam mo, Rolly, isinusulong po ng ating pamahalaan kung maaari, gawing primary sector yung mga essential workers po sila sa ating kategorya at kinakailangan pareho isa sila sa mga priorities na magbabaksin. Yung ating inoculation na program dapat kasama yung mga seafarers. Yun po ang isinusulong ng ating mga kasamahan po sa government. Sa ganon, mag-action ng seafarers at mapayagan po yung deployment program. Pero hindi pa yan napapatupad sa ngayon. Kasalukuyan po, as we speak, mga TWG na po na umaayos. Yun po yung direksyon na ating tinutuho, na ating tinatahak at sana po ay mabigyan din. No? Ang balita po parang napayagan na po na isama sa priority list ating mga seafarers, bilang workers that needs to be vaccinated. So ibig sabihin niya, once the vaccines are available, kasama na sila sa bibigyan ng yes. ng bakuna. Opo, tama po. Ganon din siguro yung mga land-based workers. Di ba? Ang land-based, siyempre, dapat isama din natin kasi mandatory din na doon sa pupuntahan nila, may pandemya din. So, kinakailangan may protection din sila. No? Pero sa kasalukuyan, kahit po wala pa pong vaccination ng ating mga OFWs ngayon, kapag tayo po ay nagde-deploy, lalong-lalo na sa mga G2G natin, yung government-to-government deployment natin, at saka yung agency deployments natin, nakikiusap po ang POEA sa mga foreign employers na bigyan din sila ng vaccine. Pagdating po doon sa lugar, maproteksyon po sila. At sumasang naman yung mga foreign governments, katulad po ng bansang Israel na kung saan tayo ng mga caregivers po natin. Kumain po sila, natigyan po ng vaccination yung ating po mga ide-deploy po na caregivers. Mga caregivers, ganyan din sa admin, di ba sa katapusan ay mag-open o mag-resume yung deployment sa UAE. UAE. So ibig sabihin yung mga ide-deploy nating mga HSWs, ganyan din ang mangyayari sa kanila. Pagdating doon sa UAE ay kailangan silang bakunahan. Noong pong nagkaroon ng tinatawag na joint committee meeting dito po sa Pilipinas na kung saan yung ating mga counterparts at napag-usapan yung pagbubukas muli ng deployment ng HSWE, isinama po natin ang isang issue, yung vaccination ng ating mga HSW at sa magandang usapan po, pumayag naman po yung government na isasabay nila ang ating mga HSWs na i-deploy simula ng March 31, 2021 doon sa vaccination program po nila. Okay. Napakagandang balita pala naman yan. So halos walang panganib or nabawasan na yung panganib para doon sa mga bagong i-deploy. Ligtas na sila. Kung makontaminate man sila, hindi na sila magkakaroon ng ganun malulubang sakit mga sa COVID. Opo. Kasi, Rolly, tandaan natin, hindi lang sa personal na protection nila yung vaccination. Yung mga foreign employers din na kanilang pagsisilbihan, kinakailangan din na ma-assure na ligtas sila doon sa kanilang mga i-hire na HSWs. Kaya kinakailangan talaga. Admin, kamustahin naman natin, okay, we're talking here of deployment, tapos
ito sa kabila ng, Apa. despite the fact na sa ibang bansa, may ibang malalaking bansa na may nag-lockdown din. Yes. Nag-lockdown ulit, no? Mga second wave or third wave na yata Yes. sa kanila, like Italy at iba't iba pa. Japan. Di ba? So, kamusta naman ang monitoring ng ating mga PRAs, ng Philippine Recruitment Agency, doon sa kanila na-deploy na OFWs? Naku, magandang usapin yan, Rolly, ano? Alam niyo po, ngayong panahon ng pandemya, ang pinakamainam na polisiya natin ay yung pagtutok sa tinatawag na monitoring ng ating mga OFWs. Pangunahing pangangailangan ng mga OFWs natin, yung mga ayuda sa mga na-infect, nagkasakit, na-distress, nawala ng trabaho, natanggal dahil po sa pandemic. Kaya kinakailangan pong paigtingin ng POEA yung monitoring policy ng ating mga OFWs. Kaya simula pa lang po ng pandemic last year, naglabas po ang POEA ng isang alituntunin na kung saan nire-remind natin yung ating mga private recruitment agencies, both land-based and sea-based, na to continuously monitor their deployed OFWs. At hindi lang po mag-monitor, tulungan din po nila yung mga nangangailangan ng tulong. At pinaka-importante dito, Di Rolly, no? Pag merong significant event na nangyari sa ating OFW, ito yung marahil nagkasakit siya, o kaya marahil nagkaroon siya ng karamdaman, o kaya siya ay natanggal, ito ay considered significant or important event. Kinakailangan pong ipagbigay alam agad ng PRA or LMA yung nangyari sa deployed OFW niya sa POEA. At kapag po hindi nila nagampanan yung ganyang role o yung ganyang responsibilidad, may kaakibat po yan na sanksyon. Kaya po lahat ng ating mga licensed recruitment agencies ay aktibo po sa pagmomonitor ng ating mga OFWs. Ano nabagit mo yung sanction? Ano bang halimbawa ng sanction na pwede maipataw sa kanila pag hindi nila na-monitor ng maayos ng ating mga OFWs? Alam mo, Di Rolly, sa POA po, meron kaming tinatawag na disciplinary action. At dahil tayo ay isang regulatory body, ang mga PRAs po at saka LMAs, yung Philippine Recruitment Agencies at yung licensed manning agencies po ay covered ng ating regulation. Ano? Kapag po hindi sila nagmo-monitor at kapag hindi po sila nagsasubmit ng significant reporting event, monitoring nila sa kanilang OFWs, sila po ay magkakaroon ng tinatawag na documentary suspension. At pag sila ay napatawan ng documentary suspension, hindi po sila makakapag-proseso, hindi po sila makakapag-deploy. At kasama po doon sa documentary suspension, pag napatunayan na gross negligence po sila, makakasuhan din sila ng tinatawag na recruitment violation or RV. Pag kayo po ay nakasuhan ng RV case ng POEA, ay hahantong po ito sa either suspension ng lisensya mo or cancellation ng lisensya mo. Mabigat pala. Opo. May mabibigat na impositions pala, admin, pero ano ba ang incentive, kung meron man, para dito sa mga ahensya na nagde-deploy? Para naman, alam mo, ma-encourage sila or ganahan, gusto na din yung mga pinapataw nating mga alituntunin. Tama ka, Di Rolly, ano? Bilang isang regulatory body, hindi lamang yung mga sanctions ang ating ipinatutupad sa POAA. Doon po sa mga sumusunod sa kanilang duties and responsibilities, na i-incentivize din naman ng POAA. Meron po tayong awards and incentivization policy and program na kung saan kapag po ikaw ay compliant, meron po kaming mga awards dyan. Meron kaming tinatawag na presidential awardees na mga agencies natin na kung saan po sila po ay exempted sa verification ng POLO. Ang kanila pong pagpaparenew ng license ay pinalawig po natin. May extension po yun. Pagkatapos po, meron pa po silang green lane na kung saan pwede sila magproseso at yung kanilang job orders ay no? So ilan lamang po yun doon sa mga incentives po na naibibigay natin doon sa mga presidential awardees and awardees of excellence. Maliban po doon, yun namang mga agencies po natin na compliant
at wala pong recruitment violation ngayong pandemic, ay in-incentivize din po natin sa POEA. Kami po, nagbigay po kami ng automatic extension sa mga agencies na ang lisensya ay nag-expire ngayong pandemic period at sila po ay binigyan namin ng palugit upang mag-renew. No? Dahil po may travel restriction, hindi sila tulad ng sa NBI dahil sarado nung panahon ng pandemic, kaya po in-extend namin. Pati po yung kanilang nag-expire na accreditation ng orders, in-extend po rin natin yan. Pati po yung job orders nila, nagkaroon po ng extension, but subject to certain conditions. So, ilan po yun doon sa mga incentives na ibinibigay po natin sa mga compliant nating mga ahensya. Yung extension ng deadline for renewal, admin, hanggang kailan po yan? Hanggat may pandemic po, nag-extend po tayo on a month-to-month basis. Monthly lang yan. Pero ito yung mga compliant lamang. Kapag may RV case ka at ikaw ay nasuspinde, hindi ka covered. And therefore, you have to strictly comply with the usual POA rules and regulations. Kamustahin naman natin, admin, ano ba yung overall situation ng industriya, ng mga recruiters, yung placement? How are they doing now after strict lockdown during the first part of the pandemic hanggang dahan-dahang niluwagan yung deployment hanggang ngayon? Ano ang kanilang sitwasyon? Alam nyo, Di Rolly, no, tulad nga ng mga nababanggit ko sa mga nakaraan nating mga interviews at pagpupulong, isa sa greatly impacted by the pandemic are the sectors of the recruitment, overseas recruitment natin, no, industry natin. At sila po ay dapat ding tulungan ng ating pamahalaan at nangunguna na nga dito ang DOLE, POEA at OWA na nagbibigay po ng kaukulang tulong sa mga stakeholders po natin tulad ng PRAs at LFAs. Ang una po nating tulong na ibibigay sa kanila kinakailangan kung pwede medyo bawasan po natin ang regulatory functions natin at magbigay tayo ng ayuda tungkol doon sa tinatawag na employment facilitation. No? Ganon din po ang ginawa po natin sa ating mga OFWs na siyang pinaka-importanting stakeholders nitong overseas employment industry na to, na kung saan tayo po ay nagpa-facilitate ng kanilang job preservation at saka yung kanilang employment facilitation. Kinakailangan masiguro natin na hindi po sila matatanggal sa trabaho, na yung kanilang babalikang trabaho ay nandyan pa at sila po ay hindi madi-displace dahil po sa pandemic. At sisiguraduhin din po natin na safe at saka sila ay secured doon sa kanilang work places. No? So, yan po yung mga ginagawa po nating mga programa at polisiya sa POA upang makapagbigay po tayo ng tulong sa lahat po ng clients natin sa overseas. Baka meron ka pa, admin, na gustong itagdag sa sitwasyon natin. Yes po. Di Rolly, salamat una sa huling paanyaya mo sa POEA upang masagot natin yung mga at matalakay natin yung mga napaka-importanting issues araw-araw, lalong-lalo na ang involved dito ay yung buhay ng ating mga minamahal na OFWs. Yung mga kasamahan po natin sa industriyang OFWs, alam po natin na karamihan po sa inyo nahihirapang magproseso ng inyong mga papeles, dokumento at OEC dahil po sa pandemya na ito. Kami po sa POEA ay bukas po, no? Kahit po kami ay may mga ino-observe na protocols, handa po kami magproseso ng inyong mga deployment papers para po makapagbalik na kayo sa kanilang mga trabaho. Yun naman po nangangailangan ng OEC, marami po kaming online platforms na inilunsad. May mga programa po kami dyan na makakatulong sa ating mga OFWs para po hindi sila mahirapan sa pagpoproseso po ng kanilang dokumento. Yung may mga special concerns, no? Lalong-lalo na yung meron ng
napirmahan na kontrata pero wala pa pong mga OEC, pwede po kayong sumadya sa aking opisina sa Office of the Administrator, 3rd floor, doon po sa POA building. Andiyan po palagi yung aking staff, si Atty. Benny, at ako po na handa po humarap sa inyo at makinig kung paano po namin maipoproseso at ma-approve ang inyong po mga OEC. Salamat po, Dear Ronnie. Maraming salamat, Admin Bernard. Pero hindi ka pa dapat magpaalam. Sige po. Pero bago natin kung mayan natin, gusto ko lang ihabol yung additional information. Sinasabi ko kanina na pondo para Apa. Pero next one, dagdag yung utilization rate na binigay yung report na service. Meron kasi yung nakaraang linggo na nagtatanong hinggil sa rate of utilization ng pondo ng Bayanihan 2. So, doon po sa pera sa 16 o sa 15.6 billion na allocation for Bayanihan 2. Ang na-disburse na po sa tupad so far ay 5.4 billion or 5.5 billion, samantalang sa camp ay 4.4 billion. Sa camp tourism, of the 3.1 billion, ang disbursed na po ay napakaliit pa po, wala pang 1 billion. Sa APAC po, of the 2 billion under Bayanihan 2, additional 2.7 billion, meron na pong 2.4 o 1.1 billion. Yan po yung disbursement ng ating tupad funds. Puntahan natin, Admin, ang tanong ng ating mga kasama sa media. Unahin natin, Admin, si Mayen ng Philippine Star. Magandang hapon, Mayen. Good afternoon po, Admin. Good afternoon po, Sir Rolly. Good afternoon, Mayen. Sir, ika-clarify ko lang kasi sinabi nyo kanina dahil sarado at konti ang limited yung workforce, nagkaroon ng backlog sa processing. Will this cause delay sa deployment ng ating OFWs? Kung sakali po, mga ilan ang hindi agad makakaalis because of the delayed sa processing? Tapos second question, sir, yung deployment data, kung meron po tayo, gano'n na po karami ang na-deploy natin January to, yung latest kung meron January to February. At saka third question po, sir, pasensya na. Yung third question po, bukod sa Israel at saka sa nabanggit nyo, UAE na pumayag na i-vaccinate yung OFWs pagdating doon, meron pa po bang ibang countries na pumayag na i-vaccinate ang ating OFWs? Kasama na po ba dito yung UK? Thank you po. Salamat, Mayen, sa mga tanong mo. No? Una, doon sa tanong mo kung ano ang gagawin natin dahil po meron po kaming disinfection na program ngayon sa aming pong ahensya sa PUA dahil sobra po ng dami sa mga staff namin ang na-infect po ng COVID-19. No? Hindi naman po magkakaroon ng delay yung mga OFWs na paalis dahil kapag po sila ay paalis na at mag-expire na yung visa nila at for example, ngayong araw na ito ang kanilang deployment, ay naayos na po namin dati, no? Yung kanilang pagpoproseso ng OEC. Inuuna po namin yung mga pagpoproseso ng mga OFWs na mag-expire yung kanilang visa at nalalapit na po yung kanilang paglipad, no? Kami po naman ay may mga strategies para po matugunan yung mga panandaliang mga pagpoproseso, lalong-lalo na pagka this involves the issuance of OEC for our OFWs. No? Yun po nga nadidelay ay yun lamang mga proseso tulad po ng pag-approve ng accreditation, pag-approve ng job orders, dahil ito po, it takes time
at hindi naman po agaran, no? Hindi naman po urgent kung minsan, pero yung pagpoproseso na mag-expire yung kanilang OEC or visa, ito po yung aming inuuna, pinaprioritize. Doon po sa pangalawang katanungan mo na kung saan may mga pumayag ng mga bansa tulad po ng Israel na babakunahan yung ating mga OFWs kapag sila po ay madedeploy tulad po ng for example yung Israel dahil tayo po may naaprubahan na G2G deployment kayo na mahigit 400 caregivers na kung saan kasalukuyan po ang interview nila, napapayag po natin ang bansang Israel na isama sa vaccination program yung ating po mga caregivers pagdating po nila doon sa kanilang workplaces. Ganun din po sa ibang mga skills natin, no? Katulad ng mga nurses po natin, no? Dahil priority ang mga frontliners na bakunahan sa ibang bansa, sila po ay pumayag din na bagyan ng vaccination ang ating mga nurses. Ganun din po sa i-deploy natin na HSW. Pag tayo po ay nagsimula na magbukas sa UAE na kung saan yung HSWs natin ay uumpisahan na natin yung regular pathway ng deployment sa Dubai at Abu Dhabi. Pumayag din po ang UAE government na isama sa vaccination program yung mga OFWs po natin. At yun po ang existing policies natin. Hindi po tayo papayag na yung mga OFWs po natin na deploy ay hindi isasama sa priority ng vaccination program ng receiving labor countries. Dapat po kasama yan sa mga protocols na ipatutupad bago po nila paumpisahan magtrabaho yung ating mga OFWs. Meron pang isang katanungan eh. Ano nga ba yung isang pang katanungan ni Mayen? Deployment data, sir. Ayun, deployment data. Deployment data po kung meron. Alam niyo po, ang minomonitor natin palagi yung ating deployment data, lalong-lalo na sa deployment ng HCWs natin. Nangunguna dyan ng nurses natin dahil meron tayong cap na 5,000 for 2021 which started in January 1, 2021. No? Pwede kitang bigyan, i-request natin si Miss Abby po ng aming IED in coordination with Director K ng ICT po namin. Bibigyan po namin kayo ng exact data ng ating mga ECWs at yung total deployment po natin ng January, February at saka partial po ng March. Ganun din po meron pang decline, Di Rolly, no? Hindi pa po natin nakukuha yung annual, yung ating regular and historical monthly average na kung saan ng mga nakaraang taon prior to the pandemic, halos nasa 150,000 to 160,000 ang total deployment natin every month ng ating OFWs. No? Ang ating sea-base, ang seafarers natin, mahigit 40,000 yan every month. Hindi pa po natin na-attain yung ganong kalaki na deployment. Bagamat meron na siyang pagbabago or improvement compared po ng mga previous months. Salamat, Mayen. Thank you, Mayen. Admin, Thank you po. Sunod natin magtatanong, admin, si Sam Medenilla ng Business Mirror. Magandang hapon, Sam. Okay, good afternoon po, Sir Rolly. Good afternoon po, Admin Olalia. Sir, mag-inquire lang po sana kami dun sa kung ilan po yung current na status nung cap para dun sa mga deployment ng healthcare workers. Ilan pa po kaya yung natitira dun sa 5,000 na supposedly for this year po? Salamat sa tanong mo, Sam. Alam mo, napaka-importante kasi ngayon yung deployment natin ng HCWs, lalong-lalo na yung nurses dahil sila po yung in demand sa lahat po ng halos mga traditional markets po natin ng deployment ng HCWs. No? Kung hindi po ako magkakamali, as of February of 2021, nakapag-deploy na po tayo na mahigit 2,000 at papunta na po sa halos 3,000 yung total deployment po natin. No? May bibigay ko po sa inyo yung exact figure. Bigyan nyo lamang po ako ng panahon para makausap po yung aking ICT director at i-generate po natin yung exact numbers. Halos 99% po dito mga nurses po yung total number of deployment natin itong HCWs natin. Kaya kami po sa POA at ang Department of Labor and Employment kasalukuyan nagpupulong na
kasama po yung interagency na involved, yung PRC, yung DOH, no? Para po doon sa pagbibigay ng recommendations sa IETF kung kinakailangan na po ba na itaas natin yung bilang ng ating 5,000 bago po natin maabot yung ceiling na. Thank you, Sam. Hey, sir. Bali, sa ngayon po, wala pa po ba tayong parang yung wala pa pong policy proposal sa IATF para dun sa pagtaas? Parang po ba to? Parang exploratory pa lang sa sa POEA. Hindi pa po to napaparating sa IATF. Matapos po nung technical working group natin na kung saan ang POEA, ang ILAB, ang PRC at ang DOH ay nagpulong-pulong, no? Para po doon sa pag-determine ng supply at saka yung demand ng paglabas po ng ating HCWs, lalong-lalo na yung nurses. Nagkaroon na po tayo ng datos, initial data po natin, sinare na po natin ito sa IATF, nagkaroon na po tayo ng presentation at ipinakita na po natin yung total deployment natin as of February 2021 at isinare na rin po natin yung approved job orders for the deployment ng ating mga HCWs doon po sa IATF natin po. Sir, bali clarify lang po namin, may recommendation na po ba yung POEA na taasan or i-retain yung cut? Ang recommendation po kasi manggagaling sa IATF, ang trabaho po ng aming technical working group ay magbigay ng relevant information and data doon po sa presentation nila sa IATF. Ang IATF po, yung task force po na ito ng IATF, ang siya pong magbibigay mismo ng recommendation kung dapat po bang itaas o panatilihin yung ceiling natin ng 5,000. Tapos sir, inquire lang po namin, may bagong policy na po ba yung POEA regarding sa deployment ng HCW sa United Kingdom? Ang deployment po natin ng HCW sa United Kingdom ay ongoing po. Ang ibig pong sabihin nito, lahat po ng existing na job orders ay ating po pinupuno. No? May mga agency hires po tayo na tinutulungan po na ma-deploy. Wala na po kasi yung bilateral labor agreement natin, yung G2D natin for the deployment of nurses doon. At kanila nga pong nire-request na kung pwede, buhayin nila ulit yung G2G deployment na ito. Pero wala pa pong development. Kaya yun lamang agency hires po natin ang tinututukan at kasalukuyan pong pinoproseso ng POE. Sir, pero yung sa United Kingdom, kumbaga within the cap pa rin po sila. Hindi pa rin po sila exempted dun sa 5,000 cap for now. Sa ngayon po, wala pa pong nilalabas na exemption ang ating pamahalaan at wala rin pa pong decision kung itataas nila yung ceiling o yung cap po ngayon. Ang ating pong ginagawa ay patuloy lamang ang pagpoproseso po ng kanilang agency hires. Sir, mag-inquire rin po sana ako regarding po dun sa nabanggit nila kanina na parang ang policy ng POEA is to require yung mga OFWs na i-deploy na ma-covered na ng vaccination ng host country nila. Ano po ang mangyayari kung sakaling yung bansa hindi po i-vaccinate yung mga OFWs na i-deploy? I-restrict po ba ng POEA yung deployment ng OFW dun sa concerned na country? Isa po kasi sa ating mandato ay to promote the welfare and protect the rights of our OFWs. Kaya hanggat maaari po ay inirekomenda ng POEA doon sa mga host governments at saka sa mga foreign work employers natin na kung maaari po isama sa vaccination program ng kanilang governments yung vaccination or inoculation ng ating mga i-deploy na OFWs. Bali sa ngayon, sir, may country na po ba na parang tumanggi dun sa proposal po ng POEA to include OFW sa vaccination plan po nila? As far as I recall, Sam, wala pa na mga tumatanggi kasi unang-una, yun namang vaccination ng ating OFWs, hindi lamang po sa personal na safety ng ating OFWs yan. Pangunahin din kanilang tinitignan dyan, yung safety din ng employers at saka colleagues at kasamahan po nila doon sa workplaces po nila. Kaya kapag po hindi nabakunahan yung ating OFWs, hindi lamang yung pansarili ang delikado sa pandemic, kundi pati yung kasama nila at yung kanilang mga employers. Kaya po para sa benefit din ng health ng mga
kasamahan po sa workforce ng ating OFW na mapapunahan siyempre yung ating OFWs. Sir, last na lang po for my part. Bali doon po sa proposed na arrangement po ng POEA, saan po dapat ma-vaccinate yung OFW before umalis sila dito sa Pilipinas or pagdating nila sa host country nila? Ang pinaka-ideal situation, Sam, siyempre, kung meron na tayong vaccination dito, dapat dito na natin i-vaccinate ang ating mga OFWs nang sa ganon, bago po sila dumating doon sa kanilang destination countries, protektado na po sila. No? Pero kapag hindi po nangyari yung dito ang vaccination, ating pong sinisiguro na pagdating po nila doon sa kanilang patutunguhan, maisasama po agad sila sa vaccination program ng Coast Guard. Okay. Maraming salamat po, sir. Tapos, Sir Rodi, salamat rin po. Thank you po. Thank you, Sam. Admin, bigyan natin. May tanong kasi si Donna Pasibugan ng inquirer, pero tungkol po dun sa unclaimed na unclaimed na ayuda. Tanong niya kasi ano ang dahilan, bakit hanggang ngayon hindi pa nakiklaim, no? Yung at hanggang kailan maghihintay ang DOLE doon sa mga beneficiaries na hindi pa nakaka-claim na assistance. Ang pagkaunawa ko dito doon, ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mga unclaimed ay yung either nawala o nagpalit ng phone number. Kasi kung maalala niyo kasi, yung sistema ng disbursement ng dinadaan sa remittance centers. Sa remittance centers, telephone number lang ang binibigay. Pag nagbigay kayo ng telephone number, pino-forward yan ng DOLE sa remittance center. Yung remittance center, once na approve na or for release na yung pera nyo, ino-notify kayo through the mobile number that you provided. Okay. Ang problema, marami dito sa ating mga beneficiaries ang either nawala yung number o nagpalit ng number so that they were not able to get the reference code that is provided by the remittance centers. So, yun, nakatenga. Pero isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi nabibigay, hindi naman, nagbigay sila ng telephone number na hindi naman sa kanila. So, nung bina-verify na, hindi man, may-ari nung telephone number, hindi naman yung tao na nakalista as beneficiary. So, yung mga ganung problema. Pero maayos po yan. Basta makipag-ugnayan lamang po kayo sa pinakamalapit na tanggapan o field office ng DOLE o kaya doon sa mismong remittance center upang ipaalam doon sa tanggapan ng DOLE para i-correct yung mga detalyeng yan. Kasi nga po, tulad na nabanggit, at po panawagan talaga ni Secretary Bello, sayang po yung pera nito, yung pera 300 million para po sa 45,000 ng beneficiaries. Pag hindi po yan nakuha, babalik po yan sa Treasury. Hindi ko lang po sigurado kung hanggang kailan dapat makuha, pero the soonest po na kailangan na kaya nyo ayusin yung problema na yan, ayusin po natin para naman pakinabangan yung ayuda ng pamahalaan. Okay po? Admin, meron pagtanong si ating kaibigan si Zen Hernandez ng ABS-CBN. Yes. Magandang hapon, Zen. Go ahead. Hi po, Director Rolly, Admin. Konektado pa rin doon sa mga tanong ni Sam tsaka ni Mayen regarding the cap sa health workers. So kung almost 3,000 na po noong February, you agree, sir, doon sa warning din ng ilang recruitment groups na baka by April or May mapuno na, ma-reach na yung cap? Hi, Zen. Alam nyo, tama ka doon, Zen, kasi kung titignan natin yung ating data, January to February, mahigit 2,000 na, no? Umpisa pa lang ng taon yan. So, itong first quarter natin, malamang nito, aabot talaga na mahigit 3,000 yung na-deploy na natin na HCWs at halos aabutin na natin yung ceiling, ano? So, ang aming projection, by second quarter, maaabot po natin yung ceiling na 5,000 at kinakailangan maglabas na po ang IATF ng recommendation kung tayo ba ay papayagan pang mag-deploy
above the ceiling of 5,000 HCWs. Yun nga, admin, currently ang taas ng demand sa health workers natin sa ibang bansa. So because of the ceiling ba, yung current ceiling natin, are we prevented from approving mga certain job orders? And if yes, how many ang medyo naka-pending? Sa ngayon, Zen, hindi tayo nagpe-prevent, no? Hindi natin, ibig sabihin, pinapayagan po natin iproseso ng mga direct hires, government-to-government hires, agency hires, yung pong deployment ng ating HCWs, no? Kapag po na-reach na natin yung ceiling na 5,000, automatic po, hihinto po ang issuance ng OEC natin hanggat wala pong malinaw na patakaran kung ipagpapatuloy po natin, dadagdagan natin, or lilimitahan yung deployment natin ng HCWs. Okay po, admin. And yung mga pinaprocess natin, kumbaga, na-compute na yon admin, para just to make sure na yung mga pinaprocess natin ngayon, hindi sila abutan. Baka kasi yung iba, syempre, nakuha na tapos biglang cut off. Tama ka doon, Zen. Alam mo, matagal po kasi ang pagpoproseso ng deployment ng ating mga nurses, lalong-lalo na yung merong mga language training pa tulad ng Japan at saka ng Germany na kung saan umaabot na mahigit 8 buwan sa Germany yung OFWs natin na nag-undertake ng German language. No? Sinisigurado po natin na yung kanilang pagpoproseso ay patuloy at tayo po magpapacilitate ng deployment until after ma-reach po yung kanilang ceiling at antayin po natin yung instruction coming from IATF. Yung mga balik manggagawa naman natin na bumabalik as nurses, for example, hindi po covered nung ceiling. Karamihan po doon sa mga bumabalik na BM kung tawagin natin, halos ang bahagi nito ng total deployment natin is 70%. So malaking bahagi po nito hindi naman covered ng ceiling. Thank you. Thank you po, admin. Salamat po, Zen. Thank you very much, Zen. Admin Bernard. Yes. I think that much time we have for this afternoon at wala na rin tanong ating mga kasamahan sa media. Kaya baka meron kang huling mensahe sa ating mga kababayan nag-a-apply, nandun sa overseas at yung mga agencies, mga recruiter, Una-una, agencies. Yes. Muli, salamat sa pag-anyaya mo at pag-invite sa akin dito sa VCafe. At kami po sa POEA, kami po yung tutulong po na ahensya para po sa mga OFWs natin. At marami po mga issues ngayon sa pagpoproseso ng OEC. Bukas po ang aming tanggapan at pagpasensyahan niyo na po kung may mga mahabang pila tulad po sa mga agency hires na kung saan yung ating mga OFWs po ay kinakailangan na ayudahan po ng ating opisina. Salamat po. Thank you very much. Siya po ang ating padawin ngayong hapon, ang napakasipag. Anytime, kahit nga may lockdown, tatrabaho pa rin. Si Administrator Bernard Olalia, ang administrator po ng POEA. Maraming salamat, Admin Bernard. Bago po ako magpaalam, nais ko ulitin yung panawagan ng Secretary Bello for the beneficiaries ng ating pong mga assistance programs, ang Camp Tupad at saka AKAP. Please claim your 45,000 beneficiaries po nakahang lamang po yan to the tune of about 300 million. Please claim your assistance doon po sa mga remittance centers or makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na opisina o field office ng Department of Labor para matulungan kayo na ma-claim ang inyo pong mga assistance. Inuulit ko din po yung aming panawagan na subaybayan po ninyo yung regular na programa na Sagot Ka ng Dole. Kakaiba po ito dahil tinatalakay naman yung mga reklamo ng ating mga kababayang manggagawa at tinutugunan po yan ng ating mga opisyal ng pamahalaan. Pangunahin na in the meantime,
si si Undersecretary Benjo Santos Benavides. Ano po? So, nais kong ulitin mga kaibigan, mga kasama, mag-ingat po kayo saan man kayo naroon, nasa workplace man, nasa ibayong dagat, nandito man sa Pilipinas. Kahit nasa ibayong dagat po, yung mga malalaking bansa nag-lockdown muli dahil meron na silang third wave. Kaya yung ating mga kababayan dyan, mag-ingat po tayo. Wala pong hihigit na napaka-epektibo protection laban sa pandemya, laban sa sakit ng COVID, kundi ang pag-iingat. No amount of vaccine, even in most developed countries, kahit na meron na po silang bakuna, patuloy pa rin lumalaki at meron pa nga silang iba't ibang variants, no, ng COVID. Kaya dito po sa atin, gayon din, mag-ingat din po tayo. Sana magkita-kita muli tayo sa susunod na episode ng ating V-Cafe sa Dole. Sa ngalan po ng Department of Labor and Employment at ni Secretary Silvestre Bello, nais po namin kayong anyayahin muli sa susunod na episode ng V-Cafe at Dole. Thank you very much at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you ulit, Anthony. Thank you, Diroli.